At nakapasok na sila sa lugar ng pagsubok, Lason Mist Forest. Nandito na kami sa wakas. May trail area sa loob ng 100 milya mula rito. Dahil kayong ay mga baguhan. Kung nakatagpo kayo ng isang bagay na hindi niya kayang tumawag lang para sa tulong. Bihira lang ako, malaya at mauna na ako, haha, at umalis na ng tuluyan ang hangal na si Lantian. Mapagkakatiwalaan ba ang tagapagturong na yon? At kinutugan si Yekinyu sabay sabi medyo kakaiba ang pagtuturong ito. At makikita sa hindi kalayuan ang isang halimaw na kinakain ang kapwa halimaw. Ang Poisonous Mist Forest ay puno ng mga halimaw, kaya mag-ingat. Napakadelikado dito. Sa tingin ko kailangan nating magtulungan sa isa't isa para matapos itong praktikal na pagsubok. Nakakatamad. Tara na. Huwag mo silang pakialaman. At umalis na 4 na lalaki. At M1 nagsalita, isang lalaki, haha, isang grupo ng mga hamak na idiot mula sa mahihirap na pamilya gusto din makipagtulungan sa amin, B. Ikaw junior brother Ye, paano kung sumali sa amin? Salamat sa iyong kabutihan, senior kuya yan. Sanay na akong mag-isa, kaya hindi kita gabalahin. Kaya, dapat kang maging mas maingat kay Liuli. Salamat, kuya yan. Gagawin ko. Ang iyong mga sinabi. Mag-ingat sa pagdaan mo sa matitinik na gubat sa unahan. At nang lakbay na si Yekinyu sa matitinik ng gubat at napataan siya sa ilog ng Kangmang ito. Ang ilog Kangmang ay isa sa 3 pangunahing ilog sa Arctic Plain, maraming bihira at kakaibang hayop sa ilog. At nakakita si Yekinyu ng isang kuweba at napatigil siya, ang ganda ng lugar na ito. Dito ako magpapalipas ng mga susunod na araw. At may narinig si Yekinyu nang napapalapit sa kanyang likod at nakita niya ang halimaw na pasugod sa kanya. At sinuntok niya ang ulo ng halimaw at napatalsik sa sobrang layo. At napasabi na lang si Yekinyu, tama si senior brother yan. Talagang hindi dapat magpapabayaan ang iyong bantay. Ngunit ang maliliit na halimaw na ito ay walang orihinal na buto na maaaring makakuha ng mga puntos. Sobrang boring. Wala akong nararamdamang pressure after 2 days. At gulat si Yekinyu dahil naglilipadan ang mga ibon. At saka sabi, mayroon bang mas malaking halimaw doon? Parang ang tanging paraan lang para makuha ang orihinal na buto ay maghanap ng malaking halimaw. At dali-dali pupunta si Yekinyu. Ang 2-star Golden Scale Dragon Python ay lubhang nakakalason at magaling kumagat. At umatake ang 2-star Golden Scale Dragon Python at nakaiwas si Xiaojun sa attack ng Dragon Python. At naiinis na si Xiaojun dahil hindi tumitigil ang Dragon Python na umatake. At inampas ng Dragon Python ang kanyang buntot para ipang-atake kay Xiaojun at nakaiwas ulit si Xiaojun. At sabay sabi, tatalunin kita sa mga bagong natutunan kong galaw. At gamit niya ang Bubble Flame. At natamaan ang 2 mata ng Dragon Python. Nagawa ko ba? At sumugod ang Dragon Python at nagulat si Xiaojun. At hindi makagalaw at sumigaw na lang ang nagawa ni Xiaojun habang naghintay na kainin siya ng Dragon Python. At dumating si Yekinyu at inatake niya ang Dragon Python at tumalsik ang Dragon Python. At napaluhod si Xiaojun sa sobrang takot, Kuya Kingyu. Mabilis, magtago sa isang ligtas na lugar. Sumugod ng mabilis ang Dragon Python kay Yekinyu. At nakaiwas si Yekinyu sa attack Dragon Python. Mag-ingat, kapatid na Kingyu. At lumayo si Yekinyu sa Dragon Python. At ibinato niya ang isang niyang armas sa Dragon Python. At hindi tinablan ang Dragon Python sa ibinato ni Yekinyu ng armas. Nang pagkawala ang Dragon Python ng isang makamandag na lason. At ginamit ni Yekinyu pang sangga ang isa sandata at pinaikot-ikot niya para hindi siya matamaan ng lason. At nalagyan ng lason ang kanyang isang kamay. Dragon Python na ito ay hindi lamang makapal ang balat kundi ang dami pang laway. Ang lason na ito ay parang nakakaparalyze ng nerves ng mga tao. Ayos ka lang ba? Kapatid na Kinyu. At sumugod si Kinyu at pinagsama niyo 2 armas at ginamit ni Nanya Hurricane Slash. At tumama ng buong buo ang atake ni Kinyu sa Dragon Python, nagkahati-hati ang katawan ng Dragon Python. Pagkatapos pala nitong makalunok ng napakalaking lumang kabibe, no wonder medyo mabagal ang mga galaw niya. Ito ay nakatala sa aklat na kadalasang may mga perlas sa gintong kabibe, totoo nga. Ang mga kwintas ay may iba't ibang kulay at temperatura, kaya tiyak na hindi sila karaniwan. Libro ba ito?
Kapatid na Kinyu, nasugatan ka. Wala lang to sugat ko, okay na ako. Gabi na at pagod ka na, pumunta ka muna sa lugar na nahanap kong pahingahan, at pagkatapos ay hanapin mo ang iyong mga kasama bukas. Mabuti. Bendadahan ko ang sugat mo mamaya. Nandoon ang kuweba. Mabuti. Loob ng kuweba makikita na tinatalian ni Xiao Jun ang kamay ni Qingyu. Well, hindi naman masakit. Mabuti naman. Ay, sandali lang. Ngayon, ito ay para sa'yo. Wow! Napakaganda. Hindi, ito ay dapat na napakahalaga. Hindi ko ito kakayanin. At nag-aalinlangan na tanggapin ni Xiao Jun ang ibinigay ni Qingyu. Mayroon pa akong ilang mga tabletas, at magagalit ako kung hindi mo ito tatanggapin. Salamat, kapatid na Qingyu. Oo nga pala, bakit ikaw lang mag-isang nasaan ang mga kasama mo? Biglang sumulpot ang malaking ahas at hinabol ako, upang madistract ito, humiwalay ako sa iba. Hinahabol ka ng Dragon Python? Oo, matagal na ako hinahabol ng Dragon Python at hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap. Mabuti na lang at nandito si Brother Qingyu. Ang tanga mo, paano kung hindi ako dumating? Tiyak na hindi ka pinapayagang kumilos muli ng ganito sa hinaharap. Well, nakinig ako kay Kuya Qingyu. Be good, it's getting late, magpahinga ka muna ng mabuti. Anong pagkakataon na hindi ganoon kadali ang mga bagay? Malapit sa rock forest sa tabi ng ilog makikita ang tatlong hangal na may hinahanap. Liu Hu ay isang adopted son ng pamilya Liu Liu Li, asusuklam. Wala na akong nakitang tao sa tagal ng paghahanap. Marunong talaga silang magtago. Huwag mag-alala, Mr. Liu, ang Dragon Python Talisman ang magla-lock ng target. Hindi sila makakataka sa malayo. Liu Xiao, mayroon ka bang mga katulong? Tumigil sa pagsasalita ng walang kapararakan, bigyan mo ako ng ilang oras upang makahanap ng isang tao. Oo. At sa loob ng kuweba. Mahimbing na natutulog si Song Xiaojun. At habang inaabsor ni Qingyu ang dugo ng Dragon Python, at hindi nagtagal na tapos na si Qingyu nag-absor. Pambihira talaga ang dugo ng dragon. Nakatulong ito sa akin na makabisado ang dragon eating teknike ng napakabilis. Pagpasok sa ika-6 na kaharian ng Mortal Martial Arts. May paggalaw sa labas. Maaaring ito ay sa labas ng kuweba. Kailangan ko siyang patayin sa pagkakataong ito. May darating. Si Liu Li ba? Mr. Liu, huwag mag-alala, sa iyong kasalukuyang lakas at tulong namin sapat na ang pagpatay kay Qingyu. Tama, dudurugin ko ang mga paa niya gamit ang sarili kong mga kamay. Pwede mo siyang ipahiya kahit anong gusto mo at ilabas mo ang galit mo kung gusto mo. Kasama ang babaeng minahal niyan, gusto ko rin siyang mamatay na pangit, anong pangalan niya? Si Song Xiaojun ay isa ding bastard. Sumpain ang mga hangal na to. Hanggat ginagawa natin ito ng maganda, hindi tayo mahahanap ng akademya. Kahit ang isang kawawang bastardo ay nangangahas na guluhin ako. Kapag napatay ko siya, huhukayin ko ang puntod ng pamilya niya at gagawin kong multo ang buong pamilya niya. At hindi na matiis ni Qingyu ang mga sinasabi ng tatlong hangal kaya lumabas na siya. Siya si Qingyu. Hinanap ka namin at ikaw mismo ang nagpakita sa aming pintuan. Oo naman, sino ang gustong saktan si Song Xiaojun? Kaya ito ay isang bagay na hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Ngayon gagawin kong imposible para sa'yo na mabuhay o mamatay. Ginoong Liu, ako bahala sa bastard na to. Tama, nakontrol ko ang dragon para salakayin si Song Xiaojun. At sumugod ang hangal na si Liu Yao at sabay-sabi isang hamak na alipin mula sa isang mahirap na pamilya ang nangahas na labanan si Mr. Liu. Lahat ng tao sa paligid mo ay dapat mamatay. At pinagsanggan ni Qingyu ang kanyang sandata sa atake ni Liu Yao at napatras si Qingyu. At nagulat siya dahil napatras siya. At patawa ang hangal na si Liu Yao, hahaha, Qingyu, akala ko napakalakas mo. At sumugod ulit ang hangal na si Liu Yao, napakahina pala nito. At napatras ulit si Qingyu dahil sa atake ni Liu Yao. Mali. Hindi ko inaasahan na ganito kamahina. Ramdam ko ay pagod ang buong katawan ko. At sumuka ng dugo si Qingyu. Ito ang kamandag ng ahas na pumipigil sa aking panloob na lakas. Sa wakas ay natuklasan mo na ang aking Dragon Python Talisman, ay maaaring mapahusay ang lason na epekto ng dragon. Wala kang magawa.
Mga anghangal na to. Haha, kaso ganun. Tapos makakaganti din ako. At sinugod ni Luili si Ye Qingyu ngayon gusto kong suklian ang dati kong sama ng loob ng double. At nagpakawala ng malakas na atake si Luili. At nakaiwas si Ye Qingyu sa attack ni Luili. Ngayon ka lang ba may kakayahan magtago? At umatake ulit si Luili kay Ye Qingyu at ginawang pang-iwas ni Ye Qingyu ang kanyang sandata. Halika, mahina ka talaga. At hindi na nakaya ni Ye Qingyu ang mga atake ni Luili. At napasok ka si Ye Qingyu ng dugo at tumalsik sa sobrang layo. Liu Li, hindi ba nahawakan mo ang kamay mo sa kamay ko? Medyo hindi inaasahan. Salamat sa iyo, mas malakas ako ngayon. Siguradong mamamatay ka ngayon.